Lumalabas sa pagsasaliksik na isang grupo ng mga investigative journalists na may mga ari-arian daw sa ibang bansa. Si Ilocos Norte Governor Imee Marcos. Ito ay nasa isang offshore trust account na hindi umano idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng gobernadora. Tumanggi muna magkomento tungkol dito si Imee, nakatutok si Cara David. Sa article na inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, nadiskubring beneficiary si Ilocos Norte Governor Imee Marcos ng isang offshore trust. Nakita ito sa mga sikretong dokumentong nakuha ng isang grupo ng mamamahayag na International Consortium of Investigative Journalists o ICIJ. Batay sa ulat, beneficiary si Marcos ng Sintra Trust, binuo noong 2002 sa British Virgin Islands. Kasama daw niyang beneficiary ang kanyang 3 anak. Hindi malinaw sa pag-aaral ng ICIJ kung magkano ang laman ng trust account. Pero ang malinaw daw, hindi ito idineklara ng gobernadora sa kanyang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 1998 nang siya'y maging kongresista hanggang taong 2011. Sabi ng Civil Service Commission, sabi sa batas natin sa mga government official, ideklara mo lahat ng ari-arian mo sa loob o labas man ng bansa. If it's in your name, it's and then it's really yours. I mean, you're not being a dummy for anyone. You have to declare it. I'm sure the offshore trust fund yields an income, interest income. So not only is the offshore trust fund amount be declared, but also the interest. Ang offshore trust ay isang account na legal na binubuksan sa ibang bansa sa iba't ibang dahilan. Marahil para maiwasan ang pagbabayad ng buwis o marahil din para maisikreto ang pondo. Ayon sa ilang abogado, ang mga ari-ariang nasa offshore trust ay mahirap makuha o mabawi kahit pa may desisyon ng korte. Kahit kasi may court decision na, kailangan pang maghain ng kaso sa bansa kung saan nakalagak ang trust account. Kwento ng abogadong si Rene Sagisag na kilalang lumaban noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, ang pagbuo ng offshore trust ay style na ng ama ng gobernadora noong 1968 pa nang magtatag ito ng iba't ibang dummy foundation at offshore trust para itago ang mga yamang pinaniniwala ang ninakaw sa kaban ng bayan. Ginagamit mga ibang pangalan, ibang mga foundation, doon dinideposit yung mga accounts na nagsimula nung kay William Saunders. Doon din sa aming pagsusuri, doon sa Westinghouse, talagang lumalabas na si Imee ang kasangga nitong mga magulang sa pandarambong. Kasabihan niya dyan, fruit never falls far from the tree. Talagang anak siya ng tatay niya at nanay niya. Kaya naman interesado raw ang Presidential Commission on Good Government na malaman kung bahagi ng sinasabing ill-gotten wealth ng mga Marcos ang laman ng Sintra Trust at 2 pang ibang trust account kung saan nagsisilbing financial advisor si Governor Marcos, ang Comcenter Corporation sa British Virgin Islands at M-Trust sa Malaysia na isinara noong 2009. Tungkulin daw ng PCGG na imbestigahan ang bagay na ito at depende sa mapag-aalaman kung itutuloy ang paghahabol dito. Sa Ilocos Norte, humarap sa media ang magkapatid na Senator Bongbong Marcos at Governor Imee Marcos. Pero hindi nila sinagot ang mga tanong ukol sa isyong ito. Iwanan muna natin kasi may karugtong daw at saka yung abogado nang sasagot. Cara David, nakatutok, 24 oras.